Sabi ko po kanina, kung nasaan ang Panginoon, yun ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan natin, no? Because God is good. Sinabi ko rin kanina, because God is good, He will give us something that's good. And you will feel good. Napakasarap kasi ng buhay, no? Minsan, sa gitna ng kagandahan ng buhay, dahil sa kahinaan ng tao, nababalutan tayo ng problema. And somehow, this is the time where we need to stop and say, wait. I have to recollect myself and gather myself once again and put it all together. Aminin na natin, we are all wounded, no? Sugatan. Nasasaktan dahil we are very sensitive and fragile human being. Parang ang daling wasakin ng tao. Sabihan ka lang ng masama. Ang sakit. But one thing I've learned about those people who wants to destroy others. Kasi karamihan po sa ating mga tao, we are not careful for what we are saying. But a friend of mine told me, Fernando, don't mind what people are telling you. And I want you to learn from it. Because that doesn't define you. Beautiful. Kung ano pala ang sinasabi sa atin ng iba, that doesn't define who we are. It defines who are they. So mag-iingat tayo sa sasabihin natin because that will define us. Kasi nanggaling sa atin. Alam mo, ang iyong sinasabi. Kaya napakahirap sa tao na sabi na lang, salita na lang ng salita. Nang hindi iniisip because that defines you. But somehow it affects others. Kaya pagka nagbabasa kayo ng Biblia, ang sabi doon, what's your tongue? Maliit lang yan, pero it's like a fire. It hurts. It hurts. Nakakasakit sa tao ang sinasabi sa atin ng ating kapwa. But sa mga pinagsasabihin ng ating kapwa, because you cannot stop people from commenting. You cannot stop people from saying things towards you. Kahit talikuran, kahit harapan, may sinasabi ang iba tungkol sa iyo. And somehow you will be affected and infected. It will hurt you, it will ruin you, it will put you down. But one thing I want you to learn is also what I've learned that I want to share with you. It doesn't define you. Meaning, kung ano man ang sinabi ng kapwa nyo tungkol sa inyo, hindi ikaw yun. Kadalasan, it is a projection of who they are. But be careful now for what you are about to say, because that defines you. Ibig ko sabihin, kung ikaw ay mahilig magsabi ng masama sa iyong kapwa, ikaw ang ganon. Isn't that interesting? So sa mga winasak dahil sa salita at pinaniwalaan yung tama ang kanilang sinabi at naapektuhan ka kasi ganyan ang tao. Probably, it is about time for us to reorient ourselves. And we can put it all together. Buuin uli natin ang ating sarili. Why I'm saying this? Because God loves us. And before the Lord, we are all precious.
Kaya nga sa pagbasa ngayon, sinasabi ni Jesus, binabalaan ang lahat. Baka wala sa inyong maligtas. Bakit? Mali ang orientation sa buhay. Marami sa atin, lahat nagsasawala't wala. Pinagsamahan, pagiging magkaibigan, ipinundar, nagsasawala't wala. You spend so much time with this person, you spend so much time with this project. At the end of the day, wala pala. Di ba masakit? But our God right now is saying something. Which is my first premise. Ano ba una kong sinabi? Hindi kayo nagkamali. Sinakripisyo yung oras ngayon. Bakit? Bubuuin kayo ng Diyos. I-reorient ang inyong pananaw. Lalong-lalo na yung inyong pagtingin sa inyong sarili. Ano ba ang pagtingin natin sa ating sarili? Kasi it reflects our relationship with God. Kung ang pagtingin mo sa iyong sarili ay mababa, nakakakwentang tao, dahil yung lagi sinabi sa amin sa iyong magulang mo, ng kapatid mo, pangit ka, pango ka, maitim ka pa, mataba ka pa, yung lahat ng mga bagay na nahihiya ka tuloy tumingin sa salamin. Na-develop tuloy sa iyo ang sense of insecurity, kaya lagi kang galit. Naniwala ka tuloy na ikaw ay ipinaglihi sa sama ng loob. Kaya kahit dami-dami mo ng grasya na natatanggap, hindi mo pa rin nakikita yung grasya. Lagi ka pa rin nakabuntong hininga. Kaya tuloy ang iyong mga kasama sa opisina, hindi na alam ang gagawin sa iyo. Kaya tuloy ang mga kasama mo sa opisina, iniiwasan ka na tuloy. Bakit? Kasi po ang miserabling tao ay miserable rin ang ibinibigay sa kapwa. Pero pagpasok mo ng umaga, kung ang mukhang nakita mo ay nakasimangot, gusto ko sasabihin mo, sana hindi ko ulit siyang makita bukas ng umaga. So, iiwas ka na the following morning. Magdadasal ka na, saan kaya dadaan siya? Hindi ako doon dadaan. Pero pagka naman ang nakikita mong taong ay blessing, no? Yung sabi ko if you feel good, you will look good. Tama ba? That's why this place right now, our God, because He is a good God, wants you all to feel good so that you will look good. And if you look good, ang pinakamahal po kasi na gawin ng isang tao, lalo-lalo na ng mga babae, ay ang magpaganda. Napakamahal niyan. Napakamahal ng to maintain, pero tinatawag na, may kasabihin niya, good aura. Wow, sabi niya, ano ba naman ang sikreto mo? Ay, wala kang make-up. Maganda ang aura mo, no? Because you feel good. And the only way for you to feel good is to go to the source of all goodness, which is going to God. Libre. Walang bayad. Permanent pa. Kasi karamihan sa bibili ninyo, yung i-apply nyo sa inyong mga kung saan saan i-apply o kung ano namang maintenance ang inyong binibili, temporary. But what God is about to give you is permanent and it will last because that is the peace of mind that the world cannot give. And how can you have this peace of mind? Magkakaroon ka lang ng peace of mind kung tama ang iyong pagkakakilala sa iyong sarili. And how can you have this right understanding about yourself? How can you have this proper understanding of who you are if you go to the Creator, which is God? Pag pinuntahan mo na ang Diyos, ikaw ay nagdasal na,
ang unang i-reveal niya sa iyo ay kung sino ka before Him. That you don't need to prove yourself to anybody. Pagpasok mo na kasi ng opisina, dito, opisina ito. Pagpasok mo na dito, ikaw nagtrabaho na, pressure ka na agad. You have to prove yourself. Ang pinakamahirap niyan ay pagka ang naging boss mo ay may power struggle. Nagkitiyos-diyosan o nagre-reyna-reynahan. Ay, Diyos ko, Panginoon, para kang para kang nasa impyerno. Would you believe? Pagpasok mo pa lang, magdadasal ka na, sana maganda ang mood ni Mami. Yun talaga. O sasabihin mo naman, sana siya ay late. At hindi mo pa naayos ang iyong... No, this is the reality. This is the reality. Dahil kailangan nating baguhin. Pag hindi natin ito binago, tatanda na kayo. Magre-retire na kayo. Diyos ko, magkakaroon kayo ng retirement. May mga apo na kayo. Insecure pa rin kayo. Ay napakahirap ng insecure na tao. Ang insecure na tao, wala kang gawing tama. Ang insecure na tao, lagi kang mali at sila lang ang tama. Ang insecure na tao, ang sarili lang niya ang pinakikinggan. And that will not create a healthy environment. Gunagawa mo kasi isang bagay dahil takot ka. So what we can do now? Let us reorient ourselves and let us basically shield our very being from that kind of harm. Sana hindi rin mawasak ang pagkatao mo sa pamamagitan ng mga sinabi nila sa iyo. Napakatanga mo! Gusto ko, Panginoon, hindi ka naman tanga. Kasi that's define them. Magsasabi, oh! That's define yung nagsabi. Pero pagka lumabas din yun sa iyo, anong gagawin ko, Father? May nagpa-pray over sa akin, no? Ang problema kasi ngayon ng tao, hindi naman pera, lahat ang pera eh. Lalo na pagka nagkasakit na. Yung mga mayaman na nagkakasakit din. Buti nga. Nagkasakit ka o tinod ka rin sa Diyos. So, Panginoon, patawarin po ako. Nahinig mo lahat ng tao. At ang problema ng tao ngayon ay kung paano magdadasal. Tulad na itong babaeng ito na nakilala ko, nabalitaan daw niya na ako ay nagpe-pray over ng picture. Picture! Diyos ko po, nung nagpa-pray over sa akin, ang buong katawan puno ng picture. Sabi niya, Father, pwede bang i-touch mo lahat ang picture na ito? Sabi ko, saan kita i-touch? Buong katawan may picture. Sabi ko, wag na lang, sasama-samahin ko na. Sabi ko, ang request pa niya ay kung pwede daw dalhin ko lahat ang picture ngayon kasama ang album. Ang sabi ko, Ma'am, nahihirapan mo naman ako. Pwede ba pumili ka na lang ng isa? Yung alam mong problematic. Eh di, siguro napag-isip-isip niya after a while. Sige, Father, may naisip na ako isa. Sino ito? Asawa ko. Hindi sa akin ang asawa. Naku, may kakulitan ng mga babaeng ito, Diyos ko. Sabi niya, every month, ako binabalikan, Father. Pinagpe-pray over mo ba talaga ang asawa? Sabi ko, oo naman. Every month, hanggang naka-isang taon. Noong isang taon na, hindi na makatiis. Sabi niya, Father, kukunin ko na po ang picture ng asawa ko. Kala ko na solve ang problema. Bakit? Hindi effective. Napahiya tuloy ako. Sige, kunin mo na dyan ang picture. Hanapin mo. Sabi, ano ba nangyari? Father, nagluloko yan. Iisa pa ang alam kong naglulukohan. After a year, 3 na. So, siguro ang message ni Lord
eh ako na ang magpe-pray para sa kanya. Kaya salamat sa Diyos. Sige, kuha naman siya. Pero na, pagkakuha niya ng picture, lumapit sa akin, Father, I have another request. Kasi nga, I'm very new. Kababalik ko lang sa simbahan. Nung nagbuko lang ang asawa ko, saka ako nagdasal. Ano ba ang aking dadasalin? Ayun, nag-usap kami. Tapos na magdasal, umalis na. After 6 months, bumalik. Nagreklamo na naman, Father, yung prayer na dinadasal ko na itinuro mo, hindi effective. Kaya ano ba dinadasal mo? Father, buhay pa ang asawa ko. Ang ipinagdarasal pala niya, ay sana'y mamatay na ang asawa niya. Sabi ko, Diyos ko, ma'am, siguro na-misinterpret mo ang mensahe ko. Alam mo, ganyan tayo. Marami sa atin, sa kalituhan na, sa dami na ng problema, nalilito na kung paano magdasal. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. It's very, very simple. And how to begin our prayers and how our prayers be heard by God. Paano ba bibigyan ng Diyos ang panalangin? So, babalik ko sa inyo ang Biblia na sa Bible, it's very clear. From Psalm 51, when it says, a humble and contrite heart, O God, you will not spurn. Meaning, our God cannot say no to those who are humble and contrite. Yun yung mga tao na mababa ang loob, nagpapakababa sa Diyos, humihingi ng tawad, hindi niya pwedeng hindian. Our God cannot say no to those who are humble. So sa mga nandito ngayon, it is about time for us to be humble. And one way of being humble before the Lord is doing His will. One way of being humble and contrite before the Lord is to forgive also. Kung talagang mahal mo ang sarili mo, ito kasi ang misunderstanding ng tao. Another reorientation na kailangan natin, no? Ang isang, bibigyan ko kayo ng analogy, pagka kayo may galit sa dibdib, hindi kayo makapagpatawad, yung galit na yan ay parang apoy o virus na iniingatan nyo sa inyong katawan. Yung virus na yan ay susunog, hindi lamang ng inyong kaluluwa, lahat ng inyong healthy cells. Papatayin yan. Hawak-hawak mo yung ganyan sa loob ng iyong katawan. Yan ang pumapatay. God wants you to let it go. Alisin mo yung virus na yan. Magpatawad ka. At pag ginawa mo yan, luluwag ang inyong katawan, yung virus mawawala. At pag nawala ang virus, madali lang naman yan eh. Binigyan mo kayo ng ng time or chance to learn how to forgive and how it will be easier for you to forgive. And that is knowing that you are special before the Lord. Ang akala kasi natin, pag nagpatawad tayo, naubusan na tayo. Parang ang alam natin, nabawasan ang ating pagkatao kapag pinatawad natin ang taong nagkasala sa atin, which is contrary to the teaching of the Lord. When you forgive, lalo kang maging buo. Walang nawala sa iyo. Ang nawala lang sa iyo ay yung virus o yung apoy na sumusunog sa buo mong pagkatao. And this will be the beginning of your new life in Christ. This will be the beginning of your new understanding on how to love yourself. Kasi kung talagang mahal mo ang sarili mo, aalisin mo yung apoy
na pumapatay at nagpapasakit, nagpapahirap ng iyong pagkatao. And that is the unforgiveness. Try that before Christmas. And you will see. Hindi yan kasama sa script. Sabi yan, oo, maniwala na kayo. You deserve to be happy. And this is what I am always advocating to people. Nung po ako'y naging pare, ang itinanong ko lang sa Diyos ay, ano kaya magiging role ko bilang isang pare? Hindi ko makakalimutan ng sinabi ng Diyos, make the life of people easy. Kasi may mga pare din namang masungit. May pare din akala may kung sino. May parang mahirap kausapin. At kung ano-ano pa napapanood na sa XXX. Tuloy, I'm very happy that we have our second saint, Pedro Calunsod. Lay people like you. That's why you pray for us priests. Pray for bishops, cardinals. Kasi mayroong daw Pilipino na ikakasal sa simbahan. Bago ikasal, namatay. Very tragic. Pero sabay naman silang umakyat sa langit dahil mabuting tao. Nung umakyat sila sa langit, ang sabi kay St. Peter, pwede ba sa langit mag-grant yung aming wish na magpakasal sa Catholic Church? Sabi daw ni St. Peter, Pilipino ka ba? Opo, gusto ko Filipino wedding, Filipino priest and bishop ang magkakasal. Kung napakadaan mo naman requirements. Sabi ni Peter, St. Peter, Sir, Ma'am, pangalan ng Eddie, Lorna, Lisensya ka na. Walang Filipino church wedding dito sa langit. Civil lang. Sabi niyo, bakit po? Kasi wala pang Pilipinong pare at obispo na aakyat sa langit. And that challenged me. Probably there's some truth to it. So please pray for us. Baka totoo yun. Baka totoo. It's a joke, but you know, joke is the best way to convey the message. Hindi na maintindihan nyo naman. Pero pag umuwi kayo, hindi nyo alalahanin kung kwento rin nyo yun. Walang yung kwento kayo. I bet you. Right? Yung nagtatanda, ano nga ba sinabi ni Father? Kung sa pare na gusto mag-wedding ko na. Hindi naman natatandaan nyo. But somehow, I want to let you all know that priests are also human beings and we need prayers. I'm begging your prayers for all of us priests as we pray and minister with you. Because kung wala naman kami pare, walang misa, walang kumpisal, walang kasal. Eh, marami na nag-born again. Marami. Naalapit sa akin. Pwede ano masasabi sa born again? Ay, sabi ko, mahal na mahal ko yung mga yan. They love the Bible. And they love God. As a matter of fact, pag binigyan mo ako ng Biblia niya, alam ko. At ang Biblia ng Katoliko, alam ko. Anong ibig mo sabihin, Father? Ang Biblia ng mga born again, pag ibinigay mo sa akin, aamuyin ko lang, alam ko na. Bakit, Father? Amoy kilikili yan. Bakit, Father? Lagi nilang dala-dala ang Bible. Dito nakalagay, ay saan sila pumunta. Memorize na nila. Magaling silang mag-memorize. Sabi ko, Filipino Bible, huwag mong aamayin. Bakit, Father?
Kasi puros alikabok. Naka-display, nagkakadikit-dikit ang pages dahil hindi binabasa. Yan, nandoon sa altar, nilalagyan tuloy ng kandila, hindi naman yan, ini-inthrone. Yan ay binabasa. So sad to say, tayong mga Katoliko, kaya tuloy kahit ano sabihin sa atin ng Iglesia ni Cristo, kung sino-sino man, hindi natin alam ang isasagot. Sige na, sabihin mo na, sabihin ko, ano kami, basta ako'y magdadasal ng nobina, ako'y magro-rosaryo. Iyon, no? Sapat na sa inyo, masaya na kayo doon. Ako'y Katoliko, sarado. O sige, sarado. Sasaraduhan tuloy niya sa langit. But I'm saying here, mahalin natin ang Diyos at alamin natin. But it is so good. No, as a Catholic, no? I love ang mga born again, mahal na mahal ako. Ewan ko bakit. What matters the most is, mahal mo ba ang Diyos? And our religion, our faith is so rich. We have the Blessed Mother, we have the Eucharist, kagagaling ko lang ng Indonesia. Nagpapapray over din sa akin ng mga Muslim, natutumba rin. Gumagaling din. Tingnan mo naman ang ating Diyos. Our God is for everybody. So please, do not exclude yourself from that privilege. Just come and enjoy the loving, healing, and forgiving presence of our God. Amen. Tumayo tayo. We are going to ask the good Lord to help us in all our needs. For every petition that are responsibly, Lord, hear our prayer. For the Holy Father, Pope Benedict, the bishops, the clergy, and all who exercise authority in the Church, amid all their pastoral concerns, may they remain united with Christ, who is the source of all inspiration and strength. We pray.